nasan po yung kabuuan? Ang hirap naman po magpresenta tayo ng video na pinutol lang po sa gusto nating iputol doon o nagkataon yun ang sabi ng cellphone. Kabuuang video po, nasan po? Nandito po sa cellphone nyo. Pakisubmit po sa komite, Mr. Chairman, if you may. Yes, and please number submit two, to this committee the unedited recording of your yes, CCTV. Your Honor. and number two, sino po naglagay ng mga dialogue? Bali, nagpatulong po ako Sino nga po? sa pamangkin ko po. So kayo na lang po ang nag-supply ng mga nakasulat doon. Hindi naman po yan AI na lumalabas doon sa CCTV nyo na yung sinasabi ay lumalabas. Hindi naman po, Your Honor. So interpretasyon nyo na lang po yun, yung mga nakasulat doon. Based po dun sa Sa sinasabi po. pagkakarinig nyo. Opo. Apo. Thank you, Thank Mr. you, Chairman. thank you. At yun naman po, bali, kinonfirm naman po nung Yes. kaibigan ko, si Mr. Romeo Enriquez po. Unang tanong, bakit nandoon siya sa bahay mo? Si Mr. Romeo Enriquez. Bumisita lang po siya na bilang kaibigan at may dalang candy. Yun lang. Apo. kasi nga po, napanood niya po ako nung April 30. Napanood po niya ako doon yung sa nagkaroon po ng Senate hearing noon April 30, kinabukasan May 1. May 1. At napadaan lang siya sa bahay. Ngayon, nung nag-uusap kami, nagkukwentuhan kami patungkol dito sa Senate investigation, ang sabi niya, tumatawag sa kanya itong Eric Santiago na sabi niya, kilala mo naman yun. Oh, sabi ko, kilala ko yung taga Napolcom. Do you think kasama yun sa plano niya pagpunta sa bahay mo na mag-uusap sila or coincidental lang na tumawag si Santiago? Hindi ko po alam kung meron na silang previous na pag-uusap o ano man po. Basta Kaya nga, that very important na i-submit mo to this committee yung unedited recording para kailangan natin yun. Yes, sir. Can we be sure if the video that is going to be presented before the committee is totally unedited? We will... Knowing this person who has a lot of criminal records, Mr. Well, Chair. we will seek the expertise of the PNP Anti-Cybercrime Group. Alam nila yan kung yan ay pinagputol-putol o unedited yan. So, yung buong recordings mo, okay lang sa'yo kung papuntahin ko sa'yo yung PNP Cybercrime Group para to retrieve the recording. If it's okay with you. Your Honor, Your Honor, ay parang hindi naman po maganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinusugahan ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador na-convict na po. Ay wag naman po. Alam mo, Mr. Morales, alam mo, Mr. Senator Jinggoy, please. Huwag mong pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Your Honor, ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. Please, At ako hindi Order. Please, silence. Pwede ko tanungin si Mr. Enriquez? Okay, go ahead. Mr. Enriquez, what were you doing in the house of Mr. Morales? Mr. Senator, I need to present my preliminary statement first to tell all. I am really hurt. How long is it, Mr. Well, maybe 5 minutes. All right. Sige, go ahead. Please, You With the can permission of deliver. the chair. Yeah, go ahead. Magandang tanghali po sa ating lahat. This day is very significant and historic. 107 years ago on May 13, 1917, our beloved mother, the Blessed Virgin Mary, appeared as the Lady of Fatima to 3 little children. A momentous event that transcends time and touches the divine. Today, May 13, 2024, allow me to invoke the intercession of the Lady of Fatima for guidance and enlightenment as we continue this hearing. As a Marian devotee, I will speak no lies but only truth to your honor. I am here before you not only as a resource person, but as a bearer of a message equally rooted in truth and reverence. Mr. Senators, I am fully aware of the solemnity this occasion demands. Echoing the wise words of Senator Chis Escudero,
During the last hearing, I affirm that everything I present will stem from personal knowledge and not hearsay. This testimony is my sacred pledge to truth, for truth is my master. Truth, like love and laughter, cannot be hidden. It cannot be suppressed and be hidden like the moon and the sun. Ang katotohanan ay hindi mapipigilan at maitatago tulad ng buwan at araw. During the May 7 Senate hearing, Morales mentioned in his testimony that his malapit na kaibigan, ako po yun, visited him on the day after the April 30 hearing. Para po sa kaalaman ng lahat, ako po ang siyang tinukoy na malapit na kaibigan ni Morales. Ano nga ba ang kaugnayan ko kay Morales? Morales calls me Kuya even though he is older than me. Being called Kuya, which is an Arabic lexical item that conveys respect, is an honor for me. Yes, he called me Kuya, for we shared similar life experiences which are mostly experiences of pain and suffering. Tulad ni Morales, ako po ay tinanggal din sa PIDEA. Ngunit sa ibang kadahilanan at panahon. Umalis ako sa PIDEA noong 2016 matapos kong questionin at labanan sa Civil Service Commission ang hindi makatarungang paglipat-lipat sa akin sa posisyon ng dating Direktor General ng PIDEA. Hindi po biro ang mawalan ng trabaho bilang isang ama ng pamilya. Habang pending pa ang resolusyon ng Civil Service Commission, nagpasya akong mag-apply at makipagsapalaran bilang isang seafarer sa isang prestihiyosong barko sa Amerika bilang miyembro ng Safety and Security Department. Habang si Morales naman ay nakipagsapalaran sa Japan upang magtrabaho para matustusan ang mga pangangailangan ng aming pamilya. Opo, nagtrabaho po kami ng walang kapaguran tulad ng lahat ng iba pang OFWs. Hindi po naging madali sa amin ang sobrang lungkot na mawalay sa aming pamilya. Bumalik ako sa Pilipinas noong 2018 at si Morales naman noong 2019. Nagtrabaho ako sa DOJ Office of Cybercrime noong Oktubre 2018. Matapos ang higit 4 na taong paghihintay, ako ay pinaburan ng Court of Appeals na naghatol na hindi makataruan ang ginawang reassignment sa akin ng dating Direktor General ng PIDEA, na siyang nagresulta sa illegal na dismissal sa akin. Kaya naman pinag-utos ng Court of Appeals na ibalik ako sa aking dating posisyon sa PIDEA kasama ng pagkakaloob ng aking back wages sa humigit kumulang 4 na milyon. Ang desisyon ay naging penal at executory sa kautusan na rin ng Korte Suprema noong October 2019. Sa kabila ng kautusan ng hukuman na ibalik ako sa PIDEA, minarapat kong manatili sa DOJ Office of Cybercrime hanggang ngayong kasalukuyan. Dahil sa pareho naming karanasan sa PIDEA ni Morales, madalas kami nag-uusap upang talakayin ang mga balita tungkol sa PIDEA at ang aming mga dating trabaho. May mga pagkakataon rin na sumasangguni si Morales sa akin tungkol sa aspeto ng cybercrime at iba pang cybercrime-related topics. Sa maraming pagkakataon, nagpapalitan kami ng kaalaman o ideya sa mga bagay na patungkol sa dangerous drugs. Kung kaya naman ay hinimok ako ni Morales na sumama sa kanyang NGO, Anti-Drug Advocate Laban ng Pamilyang Pilipino, na akin naman pinaunlakan na may reservation sa aking limitadong oras. Ito nga marahil kung bakit itinuring ako ni Morales na isang malapit na kaibigan at nagpapasalamat po ako. Mr. Senator, few days after Maharlika circulated the alleged PIDEA classified documents in social media and Morales informed me of this, I immediately advised Morales not to participate on the issue considering the current political situation because of his past record of cases both administrative and criminal. Naramdaman ko bilang kaibigan ang sakit na kanyang pinagdaraanan noong April 30. Sino ba naman ang may gustong sariwain pa ang sugat ng kanyang nakaraan? For this reason, I was compelled, ulitin ko po, I was compelled to visit Morales the next day, May 1. Yun po yung nasa CCTV footage, in his house to help a friend in distress. But what transpired after that in his house needs to be clarified in its proper context for the guidance of all. I am now prepared, Mr. Senators, to answer your questions to the best of my ability. Maraming salamat po.
Thank you. Ah, bago ka namin tanungin, pakinggan muna natin itong kabilang linya. Ha? Yes, Kabilang linya. Mr. Santo. Kabilang linya ng telepono. Recording in Nakikinig lang yan eh. Bago ka magsalita, Pikoy, alam mo ba na nag-uusap kayo ni Enriquez na sa bahay siya ni Morales? No, wala sir, wala po. Hindi mo alam? Hindi ko po alam. Kaya nga po nagulat ako eh. Biglang may... Hindi mo rin alam na naka-speakerphone yung cellphone ni Enriquez? Hindi po sir. Hindi mo alam na nakikinig si Morales? Hindi po sir. So, that explains the no holds barred na pagsasalita Yes, mo. sir. Yeah. Pati patayan, binabanggit mo na eh. Yes, sir. Na papatayin si Morales, sasagasaan lang yan, hindi na yan babarilin. At maraming paraan para patayin. Am I correct? Yes sir. Yes, Kasi, sir. had you known na nakikinig si Morales, hindi mo siguro sabihin yun. Hindi sir, kung pakayaan niyo po akong sabihin muna to sir, o sagutin ko muna yung sa inyo. Kung alam kong nakikinig po siya sir, mas marami pa po ako sasabihin. Mas ano po. Sir. Mas malala pa. Yes. Mas yes. malala pa. Para believable sir. Okay, sige. Pakinggan natin yung statement mo. Go ahead. Magandang araw po sa inyo, mga mahal naming senador. Sa mga nakaraang araw, napukaw ang atensyon ng bayan dahil sa sinasabi ng isang ex-agent Jonathan Morales na dokumento mula sa PIDEA. Nung nakaraang pong hearing, nabanggit niya na ni Ginoong Morales ang pangalan ko na Eric Santiago na tumawag sa isang Romy Enriquez na sinasabi niya na nais ko siyang pigilan sa kanyang pagsalita tungkol sa nasabing dokumento. Sa punto pong ito, nais ko pong ipabatid sa galang-galang na Senado ang wala akong intensyon na pigilan at ang totoo ay upang patunayan lang sa bayan ang dalawang bagay. Ano po yun? Na napakadali pa lang mapunta dito. Gagawa ka lang ng isang kwento at katang-isip na kwento sa pamamagitan ng pambobola, mapupunta ka na rito. Pangalawa, na upang pabulaanan at bigyang kalinawan ang mga bagay-bagay na sinasabi ni ex-agent Morales sa pamamagitan sa pagpapakita ng mga dokumento na dala ko. Siyensya na sir, di ako sanay magsalita sa maraming tao. Panglubog lang sir eh. Please continue. Gusto ko rin gamitin ang oportunidad na ito upang humingi ng taus-pusong paumanhin sa mga taong walang kinalaman sa aking plano, ngunit alam kong grabing naapektuhan dahil sa paggamit ng kanilang mga pangalan. Unang-una po, kay paring Romy, pare, pasensya na, nasama ka rito. Pero I have to do this eh. Pangalawa po, sa pangalan ni Ginoong James Kumar, kung asan man po siya, pasensya na po. Sa nasabi ko po na dokumento, ipakikita ko pang magbigay dagdag linaw sa sinasabi ni Expedient Morales. Nandito po yon. May hawak po akong dokumento na gusto ko lang ipakita talaga. Ito po yung rason kung ba't pinasakay ko sila sa usapan. Para makapunta lang po ako rito at may presenta mga dokumento sana na magbibigay linaw sa mga sinasabi ni Agent Morales. Ano yung sabi mo, pinasakay? Yes sir, pinasakay. Parang dalawang ang gusto kong patunayan sir eh. Magkwento ka lang, makakarating ka na rito. Kwentong barbershop sir. Kwentong barbero lang. Katang isip. Makakarating ka na. Andito po ngayon, napatunayan ko ngayon yun. Napatunayan mo ngayon? Yes sir, nandito po ako. Kasi... So you mean to say, itong committee na ito ay pwede pala mag-imbestiga ng katang-isip lang? Ako po, ang sinasabi ko, yung akin po, hindi po kayo. Kayo po ay tunay. Alam ko po ang inyong layunin. Ako po ay para sa akin, gusto ko lang pong makarating dito upang magbigay linaw lang po, magdagdag linaw dahil sa mga dala. We are not interested of your dagdag linaw. We are interested on what happened, what transpired in that recording. Kaya yun ang explain mo. Huwag ka na maghanap pa ng ibang dagdag linaw. Please explain your side as far as that video is concerned.
yun po ay katang-isip ko lang, pasensya na po kayo. Kaya po humingi po ako ng tawad nga po kay paring Romy at saka kay... Katang isip na Kasi actually sir, hindi naman para hindi naman para sa lahat yun eh. Sa amin lang sana yun. Pero dahil po na napunta po ako dito, dahil nga po sa isang salita niya na... Sandali, katang isip lahat ng sinasabi mo doon? Yes sir. Kinakatang isip mo ito si... Kaya nga po humingi po ako ng tawad sa kanya eh. Kaya... Wow! O, hindi naman kami grade 1 dito, mga senador kami. Ay nako, ibig mong sabihin na binubula mo lang siya para mabulak kami, para imbitahin ka dito, para makapagsalita ka ng something against kay Morales. No, mali po. Ganon. Yan ang Mali po, lumalabas hindi po kayo sinasabi mo eh. Hindi po kayo dapat kong bulahin. Hindi sir. ako binubula mo, siya ang binubula mo para pagbula mo sa kanya, mabubula rin kami kasi may video yun ang usapan ninyo eh. Ibig mong sabihin, ganun kakagaling iyo. Kahit na ilang bisis ka kaso mo, yung kaso mo, huwag mong pasis ko lang yun. Yes sir, I understand sir. Pasis lang yun sa aking panerbisyon pagkapulis. I understand. Kaya huwag mo akong bilugin dito, ha? Yes, sir. Kung siga ka, kung maro ka sa labas, kung nabubulang mo yung ibang tao, not me. Yes. Not me. Kasabot ko sir. Ha? Sabot ko sir. Anong Bisaya man ka? Taga saan ka? Taga Davao ako mama sir. Ibig sabihin, puro maro, taga Davao. Dili tao sir. Ay. Ay. Now, please, continue. Explain your side, yung nangyayari sa usapan na yun. Sige, I will give you the floor. Huwag kang lumihi sa ibang topic. Yun lang muna. Stick to that video. Yung lahat na sinasabi mo doon, bigyan mo ng context, bigyan mo ng explanation, bakit mo nasabi yung mga bagay na yun. Please. Yung kung totoo po, ako po nandito, ang purpose ko po is magsabi ng totoo. Yun nga, sabihin mong totoo, bakit ka tumawag kay Marquez at mga sinasabi mong patatahimikin siya, huwag na magsalita, at may binanggit ka ba nung pangalan na Lam? Ano yung Lam na ibig mo sabihin? Sir, actually sir, naririnig-rinig ko lang sa YouTube yun sir eh. You play, kumsek you play. Baka sabihin naman, Hindi, ibig sabihin sir. baka ibig sabihin, yung committee na ito, gumagawa na naman ng AI generated video recording, ha? Kumsek, please play the video. Yung sinabi niyang Lam. Narinig mo lang yan, hindi mo ginamit. During your conversation, hindi mo ginamit yung salitang Lam. Sir, ginamit ko. O, ginamit ko mo? nga sir, kasi ganito nga Ano sir. ibig mo sabihin ng Lam? Sir, ganito po yun. Naririnig... Sandali! Anong ibig mo sabihin ng Lam? Sinabi mo, binanggit mo. Yes sir, naririnig ko po sa YouTube lang yan. Yung Lam, si First Lady, si James. O kaya nga, bakit mo nasabi yung Lam na yun doon? Para pasakayin nga po sila sir. Kung gusto niyo pong malaman ng totoo. Pasakayin. Opo, para papasakayin lang po si Romy at si Agent Morales sir. Eh, hindi mo nga alam na nasa bahay ni Morales si Marque Enriquez. Ganito po yan sir. Si Romy kasi pag matri-trigger ko siya, alam ko na makakarating kay Morales yan. So anong purpose mo? Anong agenda mo Ito dito? nga po, sir, Anong kasi- motive mo? Bakit mo siya iti-trigger? Sige nga. Gusto ko po kasi may mga dokumento po kasi akong dala. Kasi sir, kung napapagod na po kasi ako sa paulit-ulit na sinasabi nila, alam ko naman na mas may explain ko sir. Dahil sa mga dokumentong dala ko. Ano yung mga dokumento na mo? Pwede ko ba ipakita sir? But before you show that document, explain your side. Bakit mo sinabi yun? Huwag mo kaming bulahin, ha? Yes sir. Ha? I will cite you in contempt directly kung magsinungaling ka dito, ha? Kasabot ko, sir. Huwag Kasabot. mo kong dalahin sa bula-bula. Kasabot ko Ha? sir. Kasabot ko. Kumsik, i-play mo nga yung may sinabi siyang Lam. Huwag mong sabihin, bula mo lang kami dito. Wala pong ganun sir. Sorry po. Sige. Pamamagitan. Okay? Kasi nga yung mama, ha? Hindi, ganito, pakinggan mo na yan. Ganito po yan. Nung pumutok yan, okay? Huwag kang Kaya nga ganito, padre. Kaya kung Narinig natin dyan na voice recording at saka yung nilagay ni Morales na yung line dyan na nag-interpret kung ano sinasabi. Totoo, the same as you have heard as your conversation with
Santiago? Mr. Senator, the video speaks for itself. Okay, correct. Yung narinig mo dyan, totoo. I confirm, sir. So, do you confirm na pinapasakay ka lang ni Santiago? Binubula ka lang niya? Well, knowing Eric Santiago, even during our Napolcom days, hindi ko po makuha, malaro po siya eh. Malaro po siya, malalim. Malalim babaw nga eh. Malalim. Ang babaw nga eh. Hindi po. Pati kami, papasakayin niya. Hindi Ang po. babaw mo. Ikaw, nalalaliman ka sa ganung style? Well, that is per my assessment. Kasi may mga statements po siya na Bagang malalim sa'yo yung tao na mahilig pumatay kuno, mapapil-papil, yan ang lalim sa'yo? Malaliman ka niyan? No, Your Honor. I've been with him with Napolcom for almost 5 years. So you confirm na yung narinig natin na video recording at saka yung nilagay ni Morales na mga wordings doon, narinig mo yan during your conversation with Santiago? Yes, Mr. Senator. Do you confirm or deny? I don't deny. Para po sa Hindi, yung sinabi niya na binubula ka lang niya. Well, Para daw makapasok siya dito sa Senado at makapagbulala siya ng mga record na hawak niya against Morales. Mr. Senator, I cannot accurately answer what is his intention. That is his intention. Pero with all sincerity, do you think yung usapan niyo, binubula ka lang niya, pinapasakay ka lang niya, taga-DOJ ka eh. Huwag mo sabihin, Expedia agent ka. Huwag mong sabihin, ganun ka kababaw. Well, Mr. Senator, knowing him, perhaps that is his intention. Pwede kang mabula niya. Well, vulnerable po ako pagka sa kaibigan. Pagkakaibigan po, walang masamang tinapay. I cannot judge a person based on his past. Just like Kuya Jonathan Morales. Who am I to judge? Meron din po akong mga imperfections. Okay? Okay, so... Yun po yung aking position. Kung binobola niya ako, mali yan. That is not my intention. Even po yan, nagtampo ako sa'yo. Eric Santiago, kung nambubula ka, bakit dinadamay mo pangalan ni Lam? Sir, para po makatotohanan ng istorya. Para makatotohanan. Kasi hindi ko po pwedeng bulahin si Romy kung hindi ako babanggit ng mga keywords na magri-ring sa utak nila, sir. So anong purpose mo bulahin siya? Siya lang, sir. Siya lang. Bakit mo, anong purpose mo bulahin siya? Kasi para ipatawag kita dito. Para Ultimately, para ipatawag kita dito at may bulalas mo yung mga records against Morales. Ganon ang intention Actually, mo. sir, hindi naman po against Morales po yung records ko. Kaya nga, para mailabas mo yung Yes, sir. record na sabi mo. Yes, sir. Na nagawa ko po ngayon nga na nandito po nga po ako, sir. Wow, ang galing mo. Galing mo. Ako, I find it very strange na gano'n ang approach mo. Para may patawag ka ng komite na ito, bulahin mo siya para may pakita ang, wow, gano'n ka ka-genius pala mag-tirada. At dinidinay mo lahat ng sinasabi mo sa video na yan. Hindi ko nga, sir, dinideny. Inaamin ko nga po, sir. Dinidinay mo nga yung truthfulness. Yes, sir. Yes, sir. Opo, Yung opo. veracity, totoo yan. Yes, sir. Pero yung truthfulness ang sinasabi Yes. mo, sa video na yan ngayon, dinidinay mo. Yes, Sabi sir. mo lang, nabubula ka. Yes, sir. Wow, kasi may video. Pero No, kung sir. walang video yan, hindi mo didinay yan. Sir, actually, pwede ko i-deny yun, sir. Excuse me po, sir. Pwede ko sabihin pwede sabihin ko naman na hindi po ako yung kausap eh. Pwede ko pong gawin yon. Pero hindi ko nga po ginagawa. Hindi ka naman maka-atras kasi kausap mo, mayroong telephone number sa'yo, kayo nag-usap. Pero, sir, Akala mo ba, pwede ka mag-deny dito? Sir, hindi po. Try mo i-deny at Yes, sir. I understand, sir. Kasabot ko, sir. Kasabot git kayo. pinatawag kita dito para magsabi ng totoo. Yes, sir. Ha? I understand. Hindi ka pinatawag dito para bulahin kami dito. Yes, sir. Ha? This is a serious matter. Ha? I understand, sir. Huwag kang sasakay-sakay ka lang, gagawa ka ng gimmick para maipatawag ka dito, para maipabulalas mo yung gusto mong dokumento palabasin. Wow, how shallow your motive. Yes, sir. So, ibig sabihin, sino nag-utos sa'yo na pasakayin mo si Enriquez? Sarili ko lang, sir. Sarili mo! Yes, sir. So, you're a hero!
Nasa sa inyo, Ha? sir, kung paano niyo ako titignan ngayon, sir. Pero yun po ang You are a katotohanan. hero, sarili mo lang. Nasa sa inyo na po, sir, kung paano niyo po ako titignan. Pero ang sinasabi ko po ay totoo. Galing sa aking puso, sir. Galing sa iyong puso na binubula mo lang talaga ito. Yes, sir. Binobola ko po lang po si paring Romy, sir. But I don't find any valid motive. Bakit mo siya bulahin para makapagsalita ka dito? Bakit? Bakit? Why? Oh, why? Kasi sir, yun nga, kagaya na sinabi ko, napapagod na po kami. Napapagod na po ako doon sa paulit-ulit na pasensya na po kayo, sir. Oh. Kung, kasi marami po doon tungkol sa dokumento na pinipresent niya na mas dapat sana mas maintindihan, mas ma-explain ko po para sa akin po, sir. Para lang po sa akin, kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon, sir. Bakit mo ma-explain? Anong kinalaman ng mga record na yan sa pinag-usapan? Kung hahayaan niyo po akong ipakita yung record na yon, eh maaari po siguro ma-explain ko na mas mabuti. But to start with, yung intention mo is with malice. Ha? Very clear with malice ang intention mo. Dahil niluluko ka ng tao para lang makapunta dito. So, ibig sabihin, kung kaya mo lukuhin si Enriquez, yung ipipresent mo na papilis dito, pwede rin, lukuhin mo kami dito. Ang committee ito. Sir, wala po akong intensyon na gano'n. Wala nga, but to start with, diloko mo na siya. Pinasakay mo, according to you, pinasakay mo lang siya. Yes, sir. Oh, so paano kami magtiwala ang committee sa'yo kung ganoon pa lang ang style mo? So useless din presenting that evidence kung to start with, ang intention mo ay tainted with malice. Para sa akin po, sir, subukan niyo pong muna akong pakinggan, ipakita ko yung dokumento at maipaliwanag sa inyo ng mas masinsin. Before you present that document, submit mo muna sa committee. Titingnan namin if that is germane to the issue at hand. Isubmit mo muna yung dokumento dito. Pag-aralan ng legis namin, ng COMSEC. Kung germane yan, otherwise, gagawin mo na namang binyo itong, itong committee na ito for other reasons. Please submit that to the committee. Pag-aralan namin. And we will get back to you. Mr. Chair, Yes, go ahead. if you're done with the question. I am done with Santiago. Pag-aralan mo na yung kanyang sasabihin. Then you are free to entertain General Santiago.